at mga ka-Gianatics, nandito na lang po kayo sa aking show na Sunday Spark Live! Ayan na nga, ako po ang inyong host, Gia Baco, at sa show na ito ay marami kayong matututunan dahil ang ating topic na pag-uusapan ngayon ay tungkol sa mga paraan para palakasin ang kaligtasan ng sarili sa panahon ng mga online na transaksyon. Yes na yes nga naman, at pwede kayong magbigay ng inyong mga thoughts sa ating show ngayon with the hashtag na hashtag SSL Success! Success! Ganon! Ayan. Kung excited na nga kayo sa ating pag-uusapan mamaya sa ating topic of the day, magbabalik pa po ang Sunday Spark Live! Nagbabalik po ang Sunday Spark Live at papatuloy po na po tayo sa ating topic ng mga paraan para palakasin ang kaligtasan ng sarili sa panahon ng mga online na transaksyon. Ang kaligtasan sa mga online na transaksyon ay nagsisimula sa pagpili ng mga secure na platform at website. Tiyaking mayroong HTTPS, tapos may mga parameters sa simula ng web address at isang padlock icon sa address bar. Ito ang mga palatandaan ng iyong connection ay encrypted at protektado. Iwasan din ang paggawa ng mga transaksyon gamit ang pampublikong Wi-Fi network, tulad ng sa mga kapihan o mall, dahil maaari itong ma-access ng mga hindi otorisadong individual. Magbabalik po ang Sunday Spark Live! Nagbabalik po ang Sunday Spark Live at napapatuloy-tuloy po tayo sa ating topic na mga paraan para palakasin ang kaligtasan ng sarili sa panahon ng mga online na transaksyon. Mahalaga rin na protektahan ang iyong mga account gamit ang malalakas na password at dalawang hakbang na pagpapatunay, two-factor authentication o 2FA. Gumagamit ng kombinasyon ng mga letra, numero at espesyal na karakter sa password. At huwag gamitin ang parehong password para sa iba't ibang account. Ang 2FA ay nagdaragdag ng karagdagang layer ng proteksyon sapagkat kailangan pa ng isang patunay tulad ng code na ipinapadala sa iyong cellphone bukod sa password. Magbabalik pa rin po ang Sunday Spark Live! Nagbabalik po ang Sunday Spark Live. At nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating topic na mga paraan para palakasin ang kaligtasan ng sarili sa panahon ng mga online na transaksyon. Maging maingat sa mga mensahe, email o mensahe sa social media na humihiling ng personal o pinansyal na impormasyon. Ang mga scammer ay kadalasan ay gumagamit ng peking mensahe na parang mula sa mga kilalang bangko o kumpanya para makuha ang iyong detalye. Tinatawag itong phishing. Huwag mag-click sa mga kahina-hinalang link at laging direktang pumunta sa opisyal na website ng kumpanya kung may katanungan ka tungkol sa iyong account. Magbabalik po ang Sunday Spark Live! Nagbabalik po ang Sunday Spark Live! At magpapatuloy po tayo sa ating topic ng mga paraan para palakasin ang kaligtasan sa sarili sa panahon ng mga online na transaksyon. Panghuli, laging panatilihing updated ang iyong mga device at software at gumamit ng maaasahang antivirus at anti-malware program. Itala rin ang lahat ng iyong mga online na transaksyon at suriin ang mga bank statement o invoice regularmente para makita agad kung may mga hindi inaasahang bayad o aktibidad. Kung may napansin kang kakaiba, agad na makipag-ugnayan sa iyong bangko o sa kumpanyang kinasasangkutan para maagapan agad. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating show ngayon, mga ka-Gianatics. At maraming salamat po din sa inyong panonood ng ating topic of the day ng mga paraan para palakasin ang kaligtasan ng sarili sa panahon ng mga online na transaksyon. Yes na nga. At sana ay samahan niyo pa rin kami sa susunod na linggo. At nakikita po namin ang inyong mga thoughts gamit ang hashtag ng SSL na hashtag SSL Success! Ganon. Ayan. Ako po ang inyong
host, Gia Bakat. Kita-kita po tayo sa sunod-sunod na linggo ulit. Dito lang sa Sunday Spark Live!